Ito ho, mga kaibigan, inamin na ni dating Presidente Digong na alam niya na siya ay aarestuhin ng ICC, Interpol at sa tulong ho ng mga kapulisan. Alam niya na siya ay makukulong at ang sabi nga niya, kapalaran niya ito. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Ito, alam na ho ni dating Presidente Digong na siya ay aarestuhin ng ICC at Interpol at siyempre sa tulong ng ating kapulisan, mga mahal kung taga-subaybay. Alam na rin ho ni dating Presidente Digong na siya ay makukulong at ang sabi nga niya ay wala siyang magagawa na at kapalaran niya ito. Subalit ayaw naman niyang magpakulong at nangatuwiran pa. Mga mahal kong taga-subaybay, kasabay ng pag-amin kung bakit niya ito nagawa. Ay marami ang ika nga po ibibigyan natin dito ng anumang public opinion na mayroon po tayong batayan, mga mahal kung taga-subaybay. Buhato diyan sa Hong Kong ay gusto ko pong ibahagi sa inyo itong pinapakalat ni dating Presidente Digong tungkol dito sa reaksyon niya na alam niya na siya ay makukulong na, alam niya na siya ay aarestuhin ng ICC, Interpol at siyempre handang-handa na ho ang ating pamahalaan sa tulong ho ng maraming pulis na ika nga po'y pinaghanda na para nang sa ganun ho pagbalik dito ho sa Republika ng Pilipinas galing Hong Kong nitong si Digong ay pupusasan na, mga kaibigan, ayon ho sa kumakalat na mainit pa na balita o sapin buhat sa mga pagkakatiwalaan na ika nga po ay malalaki stream media at siyempre kalat na din ho sa social media. Heto ho, usapin muna ng ika nga po ay bigyan po muna natin ang daan itong pagkakaalam ni Digong na talagang inamin niya naman niya kung bakit niya nagawa, mga kaibigan. Parang ano ba ito ang tawag doon, umaamin sa mga nagawang kasalanan kapag makukulong na ba? But ito, hindi po tayo para sa lubos nyo pong kalaman. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ito. Ito ay buhat to kay Digong. Siya mismo ang may sabi nito, mga mahal kung taga-subaybay. Ito ho. Yung sa ICC or something, matagal na yung hinahabol ng mga putang ina. Grabe ang pagmumura nito. Wala pa rin pagbabago. Ano man ang kasalanan ko na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may konting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Nako. Hanggang sa Hong Kong ay patuloy pa rin ang pambubodol nito. Nagtatanong ho siya, mga kaibigan, ano daw po ang nagawang kasalanan ni Digong. Baka pwede nyo pong sagutin sa pamamagitan ng inyong public opinion diyan sa comment section. Inanyayahan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion sapagkat tinatanong ho tayo ni Digong. Ay kasi nakapublic yan. Kung ano daw po ang kasalanan niya. At syempre ang una niyang tinanong ay itong membro ng mga KOJC. Nandyan ho sa ika nga po ay Hong Kong. Kita nyo, nabudol tayo. Sasabihin, tama nga OFW. At karamihan ho ay member ng KOJC sa kumakalat ngayon na ika nga po ay balita, mga kaibigan. Kaya pala, ang nakalagay doon ay yung picture ni Kibuloy na malapad, di ba? Tapos nandun si Digong, ayun pala yung mga tagasunod ni Kibuloy, membro ng KOJC. Nako, ito pa. Problema nito,
problema nito, ewan ko Hmm. kung ang tingin ng ako yung Ano? Tumigil ho. Go. Sumisinyas siya ng ganon. O siya po yan. Si Digong. Diyan po sa Hong Kong, mga kaibigan. Sumisinyas siya ng ganon eh. Kill. o ganito na lang. Ito ganito na lang. O sasabi ko. Assuming na totoo talaga yan naririnig ninyo. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak at bayan? Ginawa daw ni Digong umamin ho diyan. Ginawa ang mga pagpatay nang na hindi daw dahil sa sarili niya. Yan daw ay ginawa niya para sa inyong mga anak. Pinapaliwanag niya ho. Diyan ho sa Hong Kong, sa mga ika nga po yung membro ng QOGC na pinalabas ho nila na pure na OFW, mga kaibigan. Nako ho. Tama nga, OFW. But membro ng QOGC siguro may hakot pa ito. Hanggang bang hindi na mahalos makapambudol dito ho sa Republika ng Pilipinas eh. Kaya dumadayo na ho diyan sa Hong Kong. O subalit nabibisto naman. Ito pa. Kaya ako man, Sumisigaw ng Duterte. Ano daw Duterte daw? Nako, nabudol tayo. Nakabudol na naman ito. ang higiin ko na lang sa inyo, total, kung ganito man talaga ang swerte ko sa buhay, okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa eh. Hulihin tayo kung ikulong tayo. Kaya lang, meantime, mag-contribute kayo, maski $5, $10, Nako. para paglabas ko sa presuhan, pagawaan ninyo akong monumento. Malala na to. Katabi ni Rizal. Si Rizal may hawak na libro eh. Ano naman ang hawak mo? Kalokohan yung mga pinagsasabi ni Digong, mga kaibigan. Kita nyo, magpapagawa pa ng monumento na may hawak siyang, anong hawak nito? Baril. Kay Rizal ay hawak ay libro, sa kanya daw ay baril. Ulitin po natin, mga kaibigan, doon sa isang punto. Ito. Yung sa ICC or something, matagal na yung hinahabol ng mga putang ina. Kita nyo, grabing pagmura, mga kaibigan. Grabe. Ano man ang kasalanan ko? Ano daw ang kasalanan niya? Halos magmakaawa ng sinasabing ganyan. Ano daw ang kasalanan niya, mga kaibigan? Yan po ang ibinahagi ko sa inyo. Yan po ay nangyari diyan sa Hong Kong, na napakaliwanag po dito, na alam na ho ni dating Presidente Digong na siya ay arestuhin at ikukulong ng ICC, mga mahal kong taga-subaybay. At mayroon nga siyang pag-amin diyan na kung bakit ginawa niya ay nandyan din po ang dahilan. Nako ho, ay matindi ho ito. Dating Presidente Digong ay umami na at alam niya na ikangahoy makukulong po siya sa pamagitan ng Interpol at ng ICC, mga kaibigan. Disclaimer lang po, mga kaibigan, gusto ko lang bigyan ng linaw. Ito pong warrant of arrest na sinasabi na lumabas na galing ho sa ICC ay wala pa pong kumpirmasyon galing ho sa ating pamahalaan. Wala pa rin kumpirmasyon galing po diyan sa ICC
Ba't may lumalabas ngayon paliwanag ho, itong si Atty. Conte, na ito ay sikreto, mga kaibigang, kahit na lumabas na. Nako, ay sikreto pala. Ibig sabihin kahit lumabas ay hindi ipapahayag. At sabi nga ni Atty. Conte ay kapag nahuli na ay saka lang ho ilalabas, at syempre mayroon pang another option. Bibigyan po nating linaw ito mga kaibigan tungkol sa warrant of arrest sapagkat wala pang kumpirmasyon, subalit mismo napakainit na usapin dito sa ating Republika ng Pilipinas. Kaibigan, nako, isang like ko sa video na ito. Mga mahal kong taga-subaybay, kung nagustuhan nyo po, muli po maraming salamat. Bye bye, palakpakan.